online loan app na 2,450 agad sa unang hiram? Yes po mga kadiskarte, yan yung pag-uusapan natin sa loob ng video na ito at ibabahagi ko sa inyo kung magkano yung total amount na ma-receive talaga natin, yung loan deduction, yung interest at kailan natin siya babayaran. Mga kadiskarte, itong online loan app na pag-uusapan natin is bago pa lang ito sa Google Play Store at nakasec registered po ang online loan app na ito. Kaya, keep on watching. Kulang ang budget, ang mahal ng mga bilihin. No problem, may solusyon tayo. Gamit ang isang valid ID, makakautang ka na sa loob ng 10 minutes o mas mabilis pa. Mag-apply ng loan kahit anong oras. Kahit gabi o kahit weekends or holiday. Maaaring i-check ang pinned comment sa video na ito, bisitahin ang link at mag-apply na. Disclaimer po muna tayo, ang video na ito ay hindi financial advice. This is for general information purposes only. Mga kadiskarte, hindi rin po ako agent ng utangan na ito. Isa rin po ako mangungutang kagaya ninyo. So, isa lang masasabi ko mga kadiskarte, no, please do a research muna tayo bago tayo uutang. Magbabasa po muna tayo ng mga reviews ng utangan bago natin uutangan para alam natin, para hindi tayo magsisi sa uli at talagang alam natin kung talagang kaya nating bayaran yung interest ng utangan. Kasi mga kadiskarte, alam naman natin or talagang malalaki yung mga interest ng mga utangan online. Pero may iba naman na talagang kaya lang din natin yung interest. Kaya talagang sinubukan natin. So itong utangan na ito mga kadiskarte, no, hindi na natin patatagalin pa, is makikita po natin to sa Google Play Store. Pero bago tayo magsimula mga kadiskarte, gusto ko lang ibahagi sa inyo na kung kayo po ay employed or self-employed at gusto nyong mag-apply sa bangko, you can message me dito mga kadiskarte para sa karagdagang impormasyon ng offer na ito. So yun na nga mga kadiskarte, no, hindi na natin to patatagalin pa kasi itong utangan na ito is talagang 2,450 yung talagang binigay na credit limit sa akin. So may mga online loan app naman mga kadiskarte na talagang tag 1,000, tag 500 yung talagang first loan. Pero ito is 2,450. Pero hindi ko sinasabi na talagang subukan ninyo itong online loan app na ito. Please, tapusin nyo muna yung video para malaman nyo kung magkano talaga yung na-receive ko dito or kung na-approve or na-decline ba ako sa online loan app na ito. So, ito na nga mga kadiskarte, no, pag-uusapan natin ngayon si Esebaro Esimani. Si Esebaro Esimani is under po ng Wing of Integrity Lending Incorporation. So mga kadiskarte, bago pa lang siya sa Google Play Store, no? And then, nagbabasa po ako ng platform nila. Ang sabi dito, it allows you to borrow money online safely and quickly. So, EasyBorrow is an online loan application that provides user with a high quality, flexible, and secure loan service platform dedicated to solving users' financial needs. So, mga kadiskarte, company name nito is Wing of Integrity Lending Incorporation. So, nakasec, registered po siya under po ng Wing of Integrity. And then, mga kadiskarte, sabi dito, yung amount na ibibigay nila is 2,000 pesos to 80,000 pesos. So, nabanggit ko na nga kanina mga kadiskarte na 2,450 yung credit limit na ibinigay nila sa akin. So, dito na tayo mga kadiskarte, nagbabasa talaga ako ng mga reviews, yung mga nagko-comment sa Google Play Store. So, ang sabi po dito ng isang commenter, have tried this application myself and I'm very addicted making loans again, especially since it's only here that I can find loans where paying off on time reduced interest. I like this
application. So talagang nagustuhan niya tong loan app na ito. Ang sabi pa ng isa mga kadiskarte, this is my first loan download. Thank you for providing quite good service. This application can be found in Google Play Store and App Store. Hurry up and try to enjoy and convenience it provides. So yun mga kadiskarte, nag-scroll down talaga ako dito sa mga reviews. Talagang positive yung mga binigay ng mga commenter. So talagang nag-install ako ng app. Pero mga kadiskarte, please take note, may mga comments din na kahit po talagang hindi naman maganda yung comments is nagbibigay ng 4 star, 5 star, kahit negative yung comment. May mga ganyan mga kadiskarte, siguro na mamali lang nila ng pindot yung stars. Kasi may nabasa talaga ako previews sa mga online loan app na talagang ang negative yung comment niya pero 4 star yung binigay niya. So talagang hindi talaga natin agad paniniwalaan din yung mga ganyan. Talagang basahin natin kung talagang ano talaga siya, positive or comments or negative comments. Hindi tayo magbabase sa stars lang ng commenter. Talagang basahin natin. And then mga kadiskarte, nag-install talaga ako ng kanilang app at ito na yung bubungad. Maximum amount is 80,000. So nag-click po ako dyan ng apply. As usual nga ang mga kadiskarte, kailangan po nilang i-access yung camera, yung storage natin, yung phone storage, yung location at yung contact list natin. So kailangan natin itong i-agree kasi kapag hindi naman natin in-agree is hindi po tayo makapag-proceed. So mga kadiskarte, pagkatapos is kailangan din nating maglagay dito ng ating active mobile number kasi nga magsisend sila ng OTP code at paglalagay po tayo dito ng password natin para tayo ay makapag-registered na dito sa utangan na ito. And then mga kadiskarte, as usual po, sa kahit anumang utangan online is kailangan po nating maglagay dito ng ating personal information. Kagaya lamang po ng ating gender, yung birthday, yung marital status, yan mga ganyan mga kadiskarte, kailangan natin i-fill out yan. At nanghihingi po ng 5 contact person ang online loan app na ito. So dito mga kadiskarte, mag-ingat tayo sa ipanglalagay natin. So ito yung mga contact person na ito is ito yung tatawagan ng loan app kapag hindi tayo nakabayad on time. And please take note mga kadiskarte na kapag na-access nila yung contact list natin, kasi may mga online loan app na talagang i-access yung contact list. Kasi yun po yung gagamitin din nila mga kadiskarte para po mag-blast ng mga text, yun, magkalak ng mga text. Kasi may mga online loan app talaga akong natsubukan or based po sa mga reviews or comments ng iba is talagang nanghaharas. Tinitext, tinatawagan nila yung nasa contact list natin. So, yun po. Kaya, para sa akin, kapag talagang yung online loan app na nag-a-access ng contact list dyan, kabahan na kayo kapag talagang hindi tayo makabayad on time kasi talagang tatawagan nila, lalong-lalo na sa mga online loan app na nang haharas. So, mga kadiskarte, hindi din sila nang haharas kapag nakabayad naman tayo on time. Kasi alam naman natin na bago tayo nakautang, bago natin na-proceed yung loan is, yun lang talaga, yung payment terms nila 7 days, 10 days, ang iba 30 days, yun ganun. Kailangan natin makabayad on time para po hindi tayo maharas at talagang walang mga masasamang mga words na matanggap. So yun mga kadiskarte, proceed na tayo sa kanilang facial recognition. So pagkatapos dyan mga kadiskarte is dito na tayo sa kanilang ID information. So kailangan lang natin mag-upload dito ng photo ng ating valid ID and kailangan natin ilagay dito yung ID number, last name at yung first name natin. So yung mga valid ID pala na pwede dito kay SC Peso ay UMID, Passport, TN, Driver's License, SSS, Postal ID, Voters ID, PRC, GSIS, OWA ID, at yung National ID. So yung dami talaga ng ID na pwedeng pagpipilian dito. So isa lang yung gamitin natin. And then mga kadiskarte, proceed na tayo dito sa kanilang occupation. So as usual, maglagay lang po tayo dito kung ano yung trabaho natin, magkano yung income natin, at yung company name at company address yung ilagay. And then mga kadiskarte, dito na tayo sa kanilang withdrawal info. So maglagay lang kayo dito kung saan nyo gusto or sakaling saan nyo gustong ipasok yung pera, through e-wallets ba or bank. So daming yung pagpipilian dyan mga kadiskarte. Dito sa e-wallets nila is Coin, GrabPay, Maya at GCash yung pagpipilian. So mag-select lang kayo dyan. So mga kadiskarte, dito na tayo sa kanilang loan
details. So mga kadiskarte, ito na yung makikita nyo sa screen, 2,450 yung credit limit na binigay ng online loan app na ito. So admin amount, 315. Yung interest amount is 735. Actual amount na ma-receive is 2,450. Pero, babayaran mo mga kadiskarte ng 3,500 po in 7 days. Hindi totoong 60 days mga kadiskarte, kundi 7 days lang po. So, aabot agad ng 1,050 yung interest kasama ng sabi ditong amount, admin amount, kasama na dyan mga kadiskarte ng 1,050 sa loob po yan ng 7 days. So, uulitin ko mga kadiskarte, no? Sa 2,450 na credit limit or credit amount na ibigay nila sa atin is yan yung ma-receive natin. Pero, babayaran natin ng 3,500 within 7 days. So, 1,050 agad ang tubo sa loob po yan ng 7 araw. So, ito na nga mga kadiskarte. Dito, ito yung naging experience ko sa online loan app nito. So, pagkakita ko nito mga kadiskarte, pagkakita ko na 1,050 agad in 7 days, is hindi ko na itinuloy yung pag-utang dito kay Easy Borrow. Kasi saan naman ako kukuha ng 1,050 within 7 days mga kadiskarte. So, may mga times talaga na gusto nating umutang pero hindi natin kaya yung interest. Kaya wag nating ipilit kasi nga talagang mababaon lang tayo sa utang. So, itong online loan app na ito is para sa akin is hindi po siya recommended mga kadiskarte kasi nga 1,050 in 7 days. Saan tayo kukuha ng ganoon kaagad kalaking interest? So, kapag talagang may mga other options pa tayo mga kadiskarte is huwag po nating ituloy yung pag-utang dito. Pero nasa sa iyo yan mga kadiskarte kung susubukan ninyo itong online loan app nito, makikita nyo naman bago nyo ma-proceed yung loan, makikita nyo kung ano yung loan details talaga ng inutang ninyo. Kaya po, nasa sa inyong mga kamay ang desisyon sa pag-utang. So mga kadiskarte, that's all for today's video. Yun po yung honest review ko kay Easy Borrow mga kadiskarte. Huwag niyo pong kalimutan na maglalagay po ako ng mga alternatives online loan app sa description box or sa pen comment section ng video na ito. So mga kadiskarte, that's all for today's video. This is Clarice, ang inyong madaldal na kadiskarte. Laging tandaan na tayong mga Pinoy ay only sa diskarte. Bye-bye! Thank you for watching!